Tumataas na presyo ng langis, patuloy na pinapasan ng mga consumer. Kaya naman nagmamadali na rin ang pamahalaan na humanap ng solusyon. Gaano na nga ba kahanda ang gobyerno para tugunan ito? Narito ang buong ulat ni Judea Bernardo mula sa House of Representatives. Judea. The crisis is entirely unprecedented. There can't be any response to address this kind of issue. Ito ang paglalarawan ni Committee on Ways and Means Chairperson, Representative Miro Quimbo, sa kasalukuyang krisis sa langis at ang ginagawang hakbang ng gobyerno para mapababa ang epekto nito sa ekonomiya. Sinagot lamang ng mambabata sa mga pangamba kung on track pa ba ang pagresponde ng pamahalaan sa oil crisis, kabilang ang nakaambang Joint Committee hearing bukas na inaasahang magsasaayos sa oil at energy supply situation. Let's just say that the crisis is entirely unprecedented. No? Yung hindi siya katulad ng mga nakaraang krisis na sa langis. Ito kakaiba talaga, especially today na we import, practically all of our oil. And then pangalawa, ang ini-import natin ngayon are mostly finished products. Like I said, is there enough, there can't be any response that will be sufficient to address this kind of an issue. But obviously, people need to do double time kasi talagang dito no stone unturned ang magiging activity natin para ma-address it. Sa usapin naman sa implementasyon ng emergency powers ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magsuspinde ng excise tax ng langis, nilinaw ni Quimbo na hindi na kinakailangan ng Implementing Rules and Regulations o IRR at ang aabangan na lamang dito ay ang date of effectivity. Sa pagkakaalam ko sa discussions namin, hindi na ito nangangailangan ng IRR. Ang nangangailangan na lang dito is yung date of effectivity from the time it became a law, nung pinirmahan niya. So, 15 araw, kung di ako nagkakamali, from the time it became, from he signed it, mabigat na tanong dyan is, kailan siya magte-take effect sa merkado, sa gasolinahan mismo? Aminado rin si Quimbo na wala pang desisyon kung kailan mismo magiging epektibo ang reduction o suspension ng excise tax at kung maipapataw ba ito sa mga una ng nabiling oil products o para lamang sa mga paparating pang supply. Kailan ba siya pwede siyang matanggal talaga? So ang sinasabi ng iba sa executive ay pwede lang siya para sa after the suspension of the president, which hanggat doon lang talaga pwede magsimula, pero para lang doon sa mga bagong darating. Ang punto namin is, bakit doon lang sa bagong darating, pwede naman natin tanggalin na doon sa nasa merkado na kahit nabayaran pa yan ng excise tax. Pero ang gagawin natin is bigyan ng tax credit. Yan po wala po ang decision dyan, to be fair. So isa po yan sa mga pag-uusapan natin bukas. Una nang sinabi ni House Speaker Faustino Bojidy III na all systems go ang House of Representatives para sa nakaambang high-level joint hearing bukas April 8 kung saan inaasahang 13 key panels ang makikisa para tugunan ang pagpapababa ng epekto ng matataas na presyo ng langis. Mula rito sa House of Representatives, ako po si Judea Bernardo, D. Patrol. Maraming salamat sa iyo, Judea Bernardo.